What's up mga kasosyo? Ang vlog na to ay tungkol sa pakikipag-usap ko kay kasosyong Ilet at kay kasosyong Jason na mayroong malupit na printingan sa may Tacloban at mayroon silang bridal gowns na business din. So mag-asawa sila at ang conversation na to ay marami tayong matututunan tungkol sa dynamic ng mag-asawang mga negosyante. At sa pagsisimula nila, mula nung sila pa yung mga estudyante, sa pagsisimula sa karera sa buhay, marami tayong mapupulot dito mga kasosyo. At salamat sa mga nakasama ko sa Tacloban, mga naka-interview ko doon, nakausap. Isa dyan si kasosyong Ilet at si kasosyong Jason. Tara, simulan na natin tong usapan na to mga kasosyo. Bati naman po kayo, kasosyong Ilet at kasosyong Jason, sa mga kasosyo natin sa live. Check. Yan. Bati po muna, pakilala. Saka anong mga negosyo ngayon? Ako ba una? Sige po. Actually, hindi kami ganun ka mahilig magsalita in front. Mm-hmm. So, bear with us. Anyways, good evening everyone. Mabay nga gabi, mga kasosyo sa online and even sa mga nandito. My name is Ilet Joy Perez and I'm happily married with... this is my husband, Jason. Hi po, good evening po sa inyo mga kasosyo. I'm Jason. Anong kabuhayan nyo ngayon? Kasosyong Jason, yun nakwento niya sa akin kapag. Ano ba Facebook page pala nun? Sige. Bali, dalawa ang business, no? Isa yung sa printing. Ali yung printing po dalawa siya. Pero yung active namin is, ayun pinaka-main talaga. Anong pwede ko i-search po sa Facebook, ha? Icor Graphics. Hi? I-C-O-R-E. Core Graphics and Design. Graphics and Design. Icor. Yes po. Hindi lang siya masyadong Okay, sige. O, ito muna pag-usapan natin itong Icor Graphics and Design. O, sige. Bakit dalawa kayong pumunta? Pares ba kayong nagdenegosyo? Pares partner kayo sa business? Kasosyong Jason? Opo, bali in partnership po kami. This is my wife. So we are in the business po for almost 10 years na. Mm-hmm. So we started po around 2014. So para sa iba na hindi alam, so 2013 po natamaan po kasi kami ng Yolanda. Oh, so that was our parang pinaka-opening parang yung gateway namin into business. So, after Yolanda, wala pa po kayong business? Wala pa po. Okay. Boyfriend and girlfriend kami. Partner ba kayo? Okay. Sige, anong kwento after Yolanda? Mga magandang istorya yan. So, after Yolanda po, Wasak talaga nung Yolanda. devastated po yung whole region. Then, most of mga kakilala namin, so they have this negative na impression na labas na lang tayo, sa ibang lugar na lang tayo. Kasi alis tayo dito. Alis tayo kasi hindi makaka-recover to. Okay. So we, as partners, sabi namin, we will stay in Tacloban kasi we see the potential. Yung need, tapos yung recovery. We want to be take part sa recovery ng own town or ng own place namin. So, dun kami nag-hold on. Nag-decision kayo na stay tayo dito, laban. Opo. O paano nag-come up yung idea na stay kayo? So okay, saludo na ako doon. Kasi hindi iniwan yung lugar nyo. O nasa na yung mga umalis? Paano napunta sa printing? Anong istoryahe after Yolanda? Sige, na lang. Sige sa siya. Bali, that Elite. time, fresh grad ako noon. 2013. 19 years old ako, and then si Jason, I think 23 years old, na college siya. And then, after Yolanda nga, bumalik ako sa work, nasa hotel and restaurant kasi yung industry ko. Opo. And then, siya nagpatuloy sa school. And then, parang merong opportunity na mag-work ako sa non-government organization sa NGO. Maganda kasi yung opportunity na yon, and then na-enjoy ko yon kasi parang humanitarian work. Apo. So at the same time, nakakatulong sa mga kababayan namin. And then, parang
meron akong na-receive na amount na first time kong na-receive noon actually na medyo malaki na salary. And then siya naman as a working student ano ko sa kanya, sabi ko na what if mag-business tayo? Oh, so yung idea mag-business sa'yo kasosyong Elet. Actually, dalawa na kami. Nice. Noon. Oo. And then, Teka, saan galing yung spark na mag-business? Saan galing yun? Gusto ko lang malaman. Devastated from Yolanda, tapos nagtatrabaho, nag-aaral pa si Kasosyong Jason. Saan galing yung spark na business tayo? Saan yun? So, way back po mga months prior, so, meron kaming, parang, I was studying architecture po. So, I have a group of friends. So, shout out ko sa, yung namin is, Archi Syndicate. Yan yung parang group name Grupo na mga arkitekto. Opo. Okay. Archi Syndicate daw. Yun naman lang yan eh. So, sa arkitekto lang daw. Bali, Tedyak lang. yung ginawa namin during that time, kasi first year kami, so meron kaming na-envision na parang, bakit hindi natin gawin to? Kuwan tayo, parang hulog-hulog tayo ng kuwan. parang bubo. Bubo, yung tawag Ano yung namin. bubo? Yung Paluwagan. Parang paluwagan. Oo, paluwagan, like 5 pesos a day. Magan, Oo, yun. magan, Okay. 10 per day. Tapos, come up natin, Galing nakabunan tayo ng ng certain amount. Pondo. Bili tayo ng isang computer tsaka isang printer. Kasi yung first problem namin, as classmates, Wala computer. lagi kami nagpapaprint outside. Okay, As architecture, marami kaming requirement. So yung first namin is solution is yun, bumili for personal consumption lang. Oh. Parang dun na-build yung starting namin. So, dumating yung Yolanda, then nagkaroon siya ng opportunity na makapagkaroon ng job. Okay. Ako kasi I have a 10 years experience sa dating pinagtatrabahuan ko. Which is printing. Opo. So, after high school kasi, parang na-stop akong mag-study. Nagkasabay kami ng kapatid ko, which is pareho kaming first year. So, hindi kaya ng parents ko na pag-aralin kaming dalawa. So, kailangan mamili. Okay. So, sabi ko, ako na lang magpaparaya. Mas matalino naman yung kapatid ko. Nice. Siya na lang yung pumasok muna. So, ako, nakapasok ako ng trabaho. So, mga 10 years ako doon. So, yung skills ko is na-build doon sa dati kong trabaho. Okay. So, nag-spark yung business dun sa nag-ambag-ambaga kayo nung kagrupo mo. Pero nawala na yon, di ba? Nawala. So, saan napunta yung pinag-ambag-ambagan nyo? Yung ginawa namin is, after nung Yolanda, bumili kami ng mga architectural... Na-execute. Tapos, hindi namin siya na benta, na-dispose. Kasi nga, pagbalik nung class is, iba na yung photos namin. Okay. Yung item na andun pa. Hanggang ngayon, naandun pa yung item. Basta hindi nagtagumpay yung ambagan nyo. Kasi, Pero ganda, kasi yung mga college, nag-aambagan sa inuman eh. Kayo, nasa utak nyo na mag-ambagan tayo para pag naka-raise ng certain fund, ito gagawin natin. yeah, Okay, ang ganda idea nun. Salamat doon. Yung paluwagan kasi usong-uso sa mga college yan, ano? So may business, ka na, acumen, basta may business idea ka na. Tapos yung mag-jowa kayo, lagi niyong inisip na mag-business tayo. Ganun ba? yung kuwan namin, parang pumasok kami sa business kasi nung nagtatrabaho ako, yung sahod ko sa isang buwan, parang na-realize ko nag-date kami isang gabi. Kalahati yung sweldo ko ng isang buwan, ubos agad. Baka high maintenance nung nakuha mo. Siyempre sa realize siya, kulang. Kulang, hindi siya sustainable. Di eto na, nag-work na si Kasosyong Elet. Tapos may bultong perang dumating. Hindi naman siya ganun po kalaki. If ever pang negosyo talaga, hindi siya ganun ka. Pero okay na. Pero pwede siya. Okay na for a startup. At least hindi nyo naisip na pang Cebu o pang travel sa Maynila. Ang idea nyo, ipuhunan to. Yeah. O saan yung pinuhuna? Anong kwento doon? Sige. So yun po, kasi ako may 10 years experience na ako. So yung acquired ko doon for all throughout para encouragement doon sa mga nanonood. Yan. Skills talaga.
Yung 10 years experience mo dun sa printing, yun ang puhunan. Yung Nice. puhunan is skills. Because pagdating ng opportunity na meron na kayong fund or mag-open doors na may magbibigay sa'yo ng like, if meron ka ganitong amount, ano ang gagawin mo? Yes. So doon kami nag-start na nagkaroon siya ng opportunity na magkaroon ng starting capital tapos in partnership ng skills. So doon na kami nag-umpisa. Nag-resign ka na kagad sa work, Kasosyo Jason. Kuan po, bali nag-start kami ng business while nagbi-business ako. Nagtatrabaho pa rin ako doon sa boss ko. Bali, Double agent ka. ina-assist ko yung boss ko kasi during that time, ako yung lagi niyang kasama sa production kasi production ako eh. Ano ba bumili kayo machine? Isang photocopier tapos utang pa yun. Okay. Kasi parang recondition. Bali, nag-start po kami ng second-hand na computer. Ayos. Second-hand na, yung kuan is, first is a printer. Mhm. Yung pinakamura na pinakamaliit. Galing. Tapos, after 2 months siguro yung photocopy. Okay, so kaya kayo related ni Kasosyo Giovanni kasi printing industry rin kayo. Opo. Tapos siya, si Kasosyo Giovanni ba nagsabi na manood kayo kay Kasosyo Arvin, gano'n ba? O nagkatuklasan na lang kayo na pares kayong nakakapanood ng mga content natin? Actually, nakafollow ako sa iyo I think before pandemic pa. And then during pandemic, dun na talaga parang nagbi-binge watch sa mga Mga chismisan namin mga kasosyo. yun sa mga Zoom meetings. Kasi kakapanganak ko pa lang noon tapos congrats. maraming time, 'di ba, pandemic. At kahit nga sa nakakapanood din and na-surprise ako nga na si Giovanni naka-follow pala tapos nag-content na din siya. Kayo naman, saan kayo nagkakilala ni Kasosyo Giovanni na printing din? May... Ay, dala pala si... Pala natin si Kasosyo Giovanni, bagong kasal pa kahapon yan. Congratulations. Ay, dala pala eh. Grabe talaga suporta ng mga kasosyo. Ayan. Kasosyong Elite, parang nagkakwentuhan kayo na, uy, kasosyo ko rin pala. Kaya, pares pala tayo ng, mga prinsipyo, gano'n. Paano nyo na-discover? Bali si Bro Giovanni, na-meet ko siya sa bidding. Bidding! Pwede ba sabihin? Okay, bidding. Na-meet ko siya sa bidding na hindi kami yung nanalong dalawa. Okay. So, nagtulong kayo? Oo, bali doon kami na parang Nakakwento. start yung relationship namin Nice. as magkaibigan. So, although same industry kami, isa na pinag-agreehan namin. Actually, sa printing industry kasi, dito sa region, meron kaming group. So, yung isang pinapag-fight for namin is yung nakuha namin sa'yo na pag mag-price war, walang mananalo. Pwede. Yun po yung lagi namin ko. Pagtulungan tayo dito. Oo, kasi yung industry palaki ng palaki, tas yung ibang mga bago na which is Tumataga masyado. hindi pa nila kapa. Yes. Sila yung nag-start ng Tatagain. Oo, so kami naman na medyo na So, tinatakot niyo yung mga bago. Binabantaan niyo. Parang ina-encourage namin sila. Galingan natin. Oo, na huwag ibaba yung presyo. Kasi Lupitan na lang natin. ang long run yung industry yung masasuffer. Yes. So, yun. Sorry to cut you. Isa sa mga principle na nakuha namin is paano labanan yung price war. So, in-apply namin yon sa industry namin. So, pretty. Kasi, ano talaga to eh. Pina-price war talaga tong service na to eh. Okay, yan ang tatalo talaga. As in, pababaan, Yes. magdadive yung iba. And then, sa amin, parang nag-stick kami na ito yung service namin, take it or leave it. Galing. Parang, for me kasi pag mag-costing ako, yung may pinapalo akong rules. Hindi naman siya ganun kalaki, hindi naman siya ganun kalaki. Pero sabi ko pati sa mga staff ko, roll of thirds tayo. So, as long as nasa roll of thirds ka, like example, yung puhunan mo is 30%, at least nasa 70% pa yung matitira, save ka. Huwag kang bababa sa 50-50. Na 50% yung puhunan mo,
Tapos 50% kasi lahat ng ikakaltas, Kasama na din yung labor. oo, sa 30%. 30%. Okay, yun ang numero nyo. Oo, 30% labor, materials, pwede pa siyang bumaba to 25 or 20. So, ang costing nyo, times 3 nyo yun yung service price. Opo. Okay, very good. Thank you, Don. So, para at least save ka pa, umatras man konti, at least nasa 50 or 40, meron ka pa rin Pwede. operational cost, cost for expansion, tapos Yes. yung kasi hindi mag-expand kung laging konti lang yung Net profit. net profit mo. So, ginagawa namin rule of thirds talaga. So, yung iba, kaya nilang bumaba kasi first of all, wala silang permit, kung ganun. Hindi Sino ba yung mga yan? Hindi sila nagre-resibo or Yes. so kayang-kaya talaga nila. Pumapatay. Oo. So parang yung sa amin is paano uunlad yung economy if walang nagbabayad ng buwis. Correct. Doon tayo sa tama lang. Doon tayo sa tama. Kasos yung Jason, kasos yung Elet, about naman sa partnership nyo na mag-partner, mag-asawa, kayo ba tulong sa ICOR o magkahiwalay or marketing lang si ganito, tapos production si ganito? Anong tulungan nyo dito muna sa ICOR? Anong participation mo kasos yung Elet? Bali, naging setup namin at first is siya yung sa operations, sa production. And then I do the admin thing and then sa marketing. Yun yung una. And then... Kala ko, and I do the all of the money. pag pera, si Mrs. lang eh, no? actually, point yun. Di ba? Parang... Sinasahuran mo ba si Jason? So yun ang tulungan nyo. Basta production, operation, si si Jason. The rest, sa'yo naman. Full-time na kayo po. Hindi ka na nag-work sa healthcare. Hindi na. Full-time na, resign na. Maganda bitawan na natin dyan. Full-time na since kailan? 2016. Matagal na rin pala. 2 years kumalas na ako. So bumitaw ka kagad dun sa work? Yeah. Opo. Promising yung mo. Kasi si Jason, yung venture nyo. Kasi at that time naman, parang... Nire-request ko na po siya noon na mag-resign. Tulungan mo na ako rito. Tulungan mo na lang ako. Kasi siya part-time at the same time, student siya. And then yung niya, pag nasa shop, yung isip niya nasa school. Pag nasa school siya, yung isip niya nasa shop. Tapos, may mga times na close kami, may mga times open. So, ayaw namin na ganun na setup. So, sabi ko sa kanya, bakit hindi natin seryosohin yung mga bagay-bagay? Kasi yung una, yung concept lang namin, okay na to pang date. Date lang. Parang extra natin. Tapos, nakita namin yung potential. And at that time, konti pa lang yung printing na meron. And then, very promising nga yung market din. And then, yung pwesto namin, malapit kami sa university. Kayo maganda. Nabanggit nyo sa akin kahapon sa kasal ni Kasasun Giovanni, magkalugar lang kayo doon. Opo, bali same kami. Parang si Bro Giovanni nasa isang university. Pero kayo nasa isang university na. Magkaiba kayo ng okay. So, talaga pwede kayo magtulungan kasi hindi kayo magkakompetensya. Totoo, nagtutulungan kami ng sosyo sa yung mga ibang project ko, pinapasa ko po sa kanya. Wow! Kasi hindi kayo magka-market talaga dahil iba yung university nyo na nakaposisyon kayo doon, iba yung kay Kasasun Giovanni. Same market naman po kami, pero yun yung kuha namin. Parang hindi mo kasi kayang ubusin lang ng customer. Kaya tulungan nyo. Tapos, yung services, may mga certain clients talaga na preferred yung service mo. May mga clients na preferred yung service ni Bro Giovanni. So, kung ikukumpit nyo ng ikukumpit, parang walang mananalo. So, ang galing Actually, tama yung ginagawa nyo. Kasi tignan nyo to, problema to ni Kasasyong Teomar, which is nasa printing din, sa Cavite. Sa Cavite, sabi ni Kasasyong Teomar, isa yan sa susolusyonan at pagtutulungan natin. Paano ba magtutulungan ng mga printing services na maiwasan ng price war? Ayun yung sagot din yung ginagawa nyo. Hindi naman pagtulungan yung customer na mahalan. Hindi Mabuhay lang ng tama yung industriya. Kailangan
ang mga negosyanteng malulupit talaga, hindi magkakakompetensya, magkakatulong yan. Hindi para pagka-isa ng customer, hindi yun. Kundi para makapag-provide ng mas better na service. Para may option naman na better yung service. Hindi yung puro putyo-putyo na lang. Yun ang solusyon dyan, paring tayo, Mark. Gumawa kayo ng sindikato rin. Ng grupo doon sa industriya. Pasahan. Yung, what is fact, yung mga sponsor ko, aling na printing shop na may-ari yung nag-doon. Oo. Kasama na si kasosyong... Sa kasal. sa kasal ko. Talaga ba? Kasama rin si kasosyong... Si kasosyong Jason. Okay. Tapos yung po, si Paul yung nakapartner mo sa Dulce. Yung nagsayaw din. Oo. Printing din. Okay, so grupo kayo ng mga printing na nagtutulungan. Bali sa Region 8 po, based on listing. Anong pangalan ng grupo? R8 po. R8. Nasa around 100 plus kami dun sa group. Nice. Although hindi pa siya ganun ka-establish na yung price. Pero gumagana. Kasi, kaya kayo umaasenso kasi may grupo kayong nagpapacilitate na hindi mamatay yung industriya. Bali dun po namin na Galing. nalalatag yung supposed price na Doon kayo nag-uusap. doon kami ito yung standard natin. Mhm. Although parang tariff siya. Mhm. So, if ever yung iba hindi sumusunod, pero at least mostly doon, alam na Alam na natin. bumaba man sila, hindi ganun ka. Oo, kahiyaan na lang. Tama po yung ginagawa nyo. Hindi to para pagtulungan yung customer, sa mga nasa live. Hindi. Para to hindi mamatay yung industriya na maging basura lahat ng serbisyo. Kasi, bigyan lang natin ng option yung customer. Kung gusto ng basurang service, meron naman dyan. Pero, kayong mga nagtutulungan, kung gusto nyo ng malupit na serbisyo, maayos, eto kami, pero hindi kami yung pangpatay na presyo. Yun ang solusyon sa price war talaga. Magtulungan, hindi magpatayan. Tama ang ginagawa nyo. Ilan palang member nyo? 100? 100 plus po yung nasa grupo po. Tuloy nyo yan. Sino founder? Si Juan. Nabuo na lang? Nabuo na lang po. Buwan siya. na Talaga? lang. During pandemic. Talaga po? During Nabuo na lang? election, no? During Kasi election. during During after election. election, kasi yung nangyari parang yung standard kasi nasa 20 per square foot ng TARP. May nagpa 5 pesos. 5 May pesos may tumataga. 5 tsaka 4 pesos from 20 pesos. Abangan na yan, SDF. So doon pa nag-start yung group na iakyat natin yung standards. Tama yung ginagawa nyo. Yan talaga ang panglaban sa price war. Magtulungan, hindi magpatayan. Huwag maglaban-laban. Yes, may kalaban pa rin yung pumapatay. Pero yung ginagawa nyo, yan example. Alam niyo ba yung salitang SRP? Yung suggested retail price? Kung titignan nyo, kala mo, uy, ito SRP. Para hindi madaya yung mga market o SRP ng gatas. 100. SRP. Kala niyo para sa market yon? Hindi. May SRP para ma-announce sa mga nagtitinda ng gatas na walang bababa dito, ito SRP, Yun yung SRP. Para sa negosyante yun, hindi para sa market yun. Kaya sardinas may SRP, yung ganito may SRP, yung ganyan may SRP. Kung titignan mo, ikaw market, yung bike nila may SRP. Hindi para sa market yun. Para sa mga may-ari ng corporation nyo na ina-announce nila walang magbababa dyan. Kaya dali sila sa dali. Di ba? Yun ang model ng dali. Na ano nila napababa nila yung SRP dahil may ginawa silang something na malalaman natin kung okay. Kasi bago pa lang dali sa Pilipinas malalaman kung okay. May ginawang kakaiba yung dali, kaya biglang, dito pa may dali na ano? Wala pa, pero alam niyo yung dali. Sa Maynila, biglang talagang boom yun, biglang kalat Kaya minomonitor ko yung progress ng dali kung okay yung kanilang model. Ano ba? Hindi tayo mandadaya ng customer, mga kasosyo. Ang ginagawa natin, paano tayo magiging malayang, mapanatiling malupit ang serbisyo at hindi magpatayan sa presyo. Ayan. O sige, magandang aral yun. May grupo talaga dapat. Another lesson na napagkwento natin kapon sa kasal. Kasosyong elite. Nabanggit mo na nasa design ka. Kasi sa kasal, bongga-bongga yung suot ni kasosyong elite. Talagang, angat Angat talaga Pwede mo bang ikwento kasosyong elite yung about sa design na business mo at saka anong dynamic niya na may business kayong icon at ikaw naman nagdi-design ng damit. Kwento mo naman sa amin yan.
Anong page pala nun? Search ko pa. Kanaan po. Kanaan Brida Fashion Maylet. Ano, C-A? Opo. Tana. C-A-N-A-A-N. C-A-N-N-A. One N lang. Kana. Yan po. Kanaan Brida. Opo. Ito po, fashion. Isa po. Buy. Yung may buy po. Fashion and boutique yan po, pero may buy lang. Okay. Yung By Elet. ILE po. I-L-E-T-E. ILE. India Lima Echo. ILE. I. Ay, ba? Opo. L-E. I-L-E. Opo. Yan po. Search niyo. Ayo. Ayan po. Ayan. Ayan. Sige. Very interesting din yung kwento nung nabanggit ni Kasosyong Ilet na nagdi-design din siya ng mga damit. Pero may business pa rin sila na printing, ah. Gusto ko mapag-usapan yung dynamic nung partnership nyo sa printing. Tapos at the same time, eto focus ka dito, Kasosyong Ilet. Ikaw lang, kung nangingialam ka rin dito, Kasosyong Jason. Bali, yung nangyari po, yung I-Core. Actually, printing namin dalawa po. May isa May isa pa. Opo, PSD advertising siya. Okay. Tapos, yung isa naman, ito, sa akin kasi nakapangalan to. Yung Okay. I-Core naman, nakapangalan sa kanya. Okay. Isang printing sa akin. Mm-hmm. So, Anong dynamic sa workload ng Ilet? Hinayaan mo na ba si Kasosyong Ilet dito sa damit na to? O team pa rin kayo? bali, team pa rin kami, pero more on operation sa kanya. Kasi Baliktad naman. Sige, gets ko na. Sige. Kasosyong Ilet, kwento mo naman sa amin itong yung damitan, itong bridal couture mo. Ayan, anong kwento nito, Kasosyong Ilet? Yeah, bali yung Kanaan, nag-start siya during pandemic. Kasi that time, pumasok kami sa garments, mga tahian, yung mga sublimation, di ba? Line siya sa printing. And then, pandemic came, boom, bagsak lahat ng sublimation. Walang liga, walang mga anything about sports. Okay. So, yung pwesto namin sa downtown, dito lang din sa Tacloban, sayang kasi good thing is yung foot traffic niya. Mm-hmm. Kasi downtown area maraming tao. Tapos, isa pang pinaghinayangan ko kung i-give up ko siya, kung i-close ko siya, is yung mga tao, yung mga mananahin namin, yung mga staff namin. So, niretain ko, nag-accept pa din kami, pero mga repair na lang. Pero, hindi siya sustainable kasi magkano lang yung na-income ko for the repair. Parang malaki na ata yung 500 to 1,000 in a week. Pero yung renta namin is umaabot ng 15 to 16,000 a month. Tapos hindi pa kami binigyan ng lesser na rental. Parang walang consideration. But pumasok sa akin yung idea na what if mag-rental ako, bridal? Parang ganon. So, di niya nga alam na bumili ako ng maraming gowns. Hindi mo alam. Ganyan talaga yung mga babae na yan. Nagulat na lang ako. Yung misis ko, bumili isang tak na bag eh. Bebenta daw niya, hindi naman binenta. Ganyan talaga yan. Ganyan talaga. Oo, yung mga yan. Hindi, joke lang. Siyempre, mahal natin yung mga yan. Tapos, yun, puno ng mga gowns yung bahay namin. Okay, taka ka. Nagulat ako. Kasi yung business, pangatlong business yun, yung sa printing separate. Aba. Permits yun siya. Nagulat ako nung pumasok yung mga gawin. Oo, magulat ka. Kaya nga, malaki na din yung nagastos namin dyan. Ako naman, hindi ako parang, sumugot. Hindi siya pumayag. Hindi ako pumayag na hindi to mag-generate. Hindi to babalik. Hindi to mag-ROI. Kahit pandemic, 'di ba, yung mga bridal wala 'yon, yung mga events, mga intimate lang 'yon. Pero yung sa akin naman, kahit may renta lang ng isa or dalawa, okay na sa akin. Kasi nga kahit repair nga, pinapatos ko mga 1,000 in a week, okay na sa akin. How much more kung may magrenta 2,000, ganun kasi yung presyohan. 4,000. Tapos naisip ko din kasi that time
torn between to ano kami, yung sasakyan, tawag nito, rental. Rental. Bali, so, nangyari po kasi, yung pinaka-main namin is yung iCore Graphics. Pero yung string of businesses, galing dun sa kanya. So, yun yung car rental. May travel tours kasi kami before. Milk tea. Yun yung zigzag, yung kuha namin yung sublimation, PSD, kanahan. Tapos yung iba, Galing so, from iCore yun siya lahat, naka-stream lang siya. May boarding house pa. So, parang doon siya galing sa iCore. Nice, okay. Siya yung So, nagbe-venture kayo. So, isa itong kanaan na venture nyo. Pero, walang paalam kay Mister. Wala. Paano yun? Yung sa kanan. Paano natin natatanggap mga lalaki yun? Tanggapin nyo na. Walang paalam. Hindi, nag-usap na kami no, na what if magka-rental. Pero yung car-rental kasi, malaki yung puhunan. Lalabas ka ng 200 to 300,000. Isang unit pala. And then may monthly amortization ka. And then yung every rental mo is nasa, sabihin natin, 1,500, 2,000. Tapos, naisip ko, what if yung gown. Yung gown naman kasi narerentahan, isang gown, 2,000. Parang sasakyan 3,000. din. Parang sasakyan din. Kumuha ko ng marami. Parang kinonsider ko lang yung every gown, isang sasakyan. Tapos, siya, low maintenance. Low Compare maintenance. sa sasakyan. Yung naman, pinakita mo na yun. So, hindi ka pa nagdi-design dito, kasosyong Hindi Ilit? pa. More on Hindi pa. rental lang talaga. Okay. And then, Kumita na yun, nabalik na. yes. Opo, sobra na. Sobra. Hindi gusto talaga malaman yung bumili ng maraming gano'n, walang paalam sa akin. Doon ako interesado talaga. Paano yung nagagawa yun? Paano yung nakakatim? Hindi lang yun. Samantala kami, bibili lang kaming sombrero. Takot na tanong. Hindi lang yun nakaisa. Wow, marami. Kaya talaga yan? Okay yan? Pero so far, yung lahat ng bineture niya na hindi niya pinaalam, puro siya nag-prosper. Talaga? Hindi ko Hahayaan. Hindi niya inahayaan na. not unless mag-ROI talaga. Sus. Ganun din yun. Diriging paalam. Bali, yan na yan. Nag-start and then mga ilang months, okay naman. Tapos, meron na nag-start nagpapagawa, nagpapa-customize. And so far, maganda din yung service. And then, up to the point na, what if seryosohin or i-google ko yung effort ko dito. Nag-aral siya. Nag-aral ako ng fashion Design. Talaga. So ano nang estado na itong kanaan? Nagpaparent pa rin, nagdi-design na, may own product, parang. Nandyan pa din yung rental, pero nadagdagan yung services like yun, nagko-customize na. Nice. Tapos sumasali na rin kami ng mga parang expo. Yeah. Right out there. Dito po sa Opo. Leyte. And then na-lead na din akong actually this year plan namin i-venture naman yung sa RTW or sa clothing. Yun, pwede. Ito, nakikita ko sa page, may inam yung mata mo sa design kasi edit. Ito, pwede rin natin i-export yan, ha? Mag-design kayo ng mga damit, no? Actually, kasosyo, I was listening kanina. Pwedeng, meron pa may bagong parang kinukook up na product, yun yung RTW, pero may touch siya ng local or heritage or culture. Yun nga, para siyang Filipiniana, pero wearable. Uy, maganda yan, ha? Parang ganun. Pang-export yan. Export, yes. Pwede. Parang modern Filipiniana. Yung hit niya yan na. Pwede. Tapos yung ginagamit niyang textile is hindi siya yung mabibili sa China. Yes. Local. Local Dito. with. Correct. Yan ang pwede nating markapan. Yung hindi mapuproduce ng China. Philippine textile. Yes. Kasi yung tela, pinuntahan pa talaga namin sa low cost. Nice. Para lang ma-check talaga yung quality. Nakita namin yung production. Pwede. So maganda talaga siya for export. Execute niya yung damit na own design natin, ha? After ng pagkain na i-distribute natin sa buong mundo, next nating tatargetin mga damit naman.
So, isa yung may dilinya natin, ha? Kasosyong Elite and Kasosyong Jason, anong last na mapapayo nyo about sa mga kasosyo nating negosyante na mag-asawa rin na mag-partner? Kasosyong Jason muna. Bukod sa magbulag-bulagan tayo. Kasosyong Jason. So, kuan po, sa lahat po na mag-venture ng business na mag-asawa, so, meron kaming mentor na laging nire-remind sa amin lagi na if a single person can send 1,000 to flights, how much more if two? You can send 10,000. Yes. So, mas marami kayong magagawa pag magkasama kayo. So, isang reminder is, bahala na kayo mag-argue, as long as masettle nyo siya, within the both of you. Then, never argue with money. Oh, yun yung pinaka-rules kasi if ever money na yung usapan, mostly na kumbaga nakita namin na example na naging stronghold namin na kahit anong mangyari mag-away tayo sa iba't ibang bagay, wag lang sa pera. So yun yung pinaka standing point namin because mas priority yung relationship. Yun yung talagang pinaglalaban namin. Yeah, thank you daw sa Jason. Sila lang, wag na makipag-away sa pera. Kasi sila lang naman mananalo. Kasosyong Elite. Kasosyong Elite, payo about sa negosyanteng mag-asawa. Kasi naman yung misis ko. By the way, first and foremost, gusto ko sana i-appreciate kita, kasasyong Arvin and to you, kasasyong Nish, sa ginagawa nyo. You really add value to people. I think maraming kasosyo ang mga nagbe-benefit sa mga ginagawa nyo. You do not know lang behind the screen. I think marami din mga nag-look up sa inyo. And gusto ko lang sanang, kasi iba yung in person eh. We really appreciate it. Salamat po. Glory to God dyan. Salamat. Thank you so much. And so, ayun, kami naman, Binola mo muna ako bago ka bumanat ng about sa mga asawa ng babae niya. Sa amin nag-work, we agree to disagree. Parang, okay lang na hindi kayo yung importante, meron kaming output. If meron siyang gusto, and then ako nagdi-disagree, and we meet halfway. Parang kahit labag sa loob, same thing din sa kanya, kahit labag sa loob sa kanya, we still agree. Kasi hindi pwede na iba yung ruta niya, iba yung ruta ko. So we need to meet halfway. So, yun nga, we agree to disagree. And isa pa, we always understand, communicate. Very importante yung communication. Kasi, lalo na kung ako yung nag-handle ng ICOR sa finance. Yeah. So, pag yung babae, tinotop back, hindi talaga mag-ooperate yan. Yan siya sabi ko. Agree to disagree. Puro kayo disagree. Pag nag-request ako ngayong araw, mga 3 days pa yun. Bago aprobahan. Bago i-release yung pera. But then, nakita ko talaga na affected. Affected yung operations, affected yung business. Kami din, affected. So, yung... Buti alam nyo. So, kaya, I respect kung ano yung, role. And then, kaya nga, hinayaan ko siya. Siya yung mag-manage na sa Yes. And then, we communicate pa din. Kasi ako yung, sa akin nakapangalan. But, good thing, praise God, next year, i-corp na namin siya. Nice. Support na namin siya. Kasi, grabe yung struggle as a soul prop. Na-experience yun na yung mga negative soul proprietor. Natatol din nyo sa mga videos nyo. Gaano kasakit sa ulo yung soul prop.
Kaya dinidiscuss ko sa kanya, sabi ko mag-corp na tayo, mag-corp. Mga ilang years na ago. And then, ngayon lang, this year lang talaga na execute siya. Kasi serious na yung pangungurot sa amin ni BIR tsaka Ayaw. Sabi. Hindi, entitled sila. Yes. That's part of business talaga. Oh, meron naman Nagko-comply naman tayo. Meron naman Dito din mag-apply. kaming para mistakes or mga lapses. lapses. Which is hindi naman Pero hindi naman natin sinadyang magkamali o mandaya. Hindi natin sinasadya yan. At we are, ready to comply naman. At ang pinaka-the best nga to comply, mag-corpo, di ba? Yun ang nare-realize nyo ngayon. At thank you doon sa paalala. Mag-corpo. At ang paalala ko lang sa'yo, sa si Jason, pag nag-corporate na kayo, kapag ipapasigurado. Kasi 99% si Kasosyo Elite may-ari niyan. 1% ka na. Kuha-kuha lang yan. Sila pa rin talaga. No? Kasosyo Elite, last na lang. About sa buhay may anak, no, pamilya. No? Natas negosyante. Anong matitip mo na bilang ikaw, alam mo, ito i-recognize din natin ng mga wife na may business, tulad mo Kasosyo Elite, katulad ng misis ko, tulad ni Kasosyong, asawa ni Kasosyong Giovanni, si Kasosyong Felin. Ayan, si Kasosyong Felin, no? Congratulations sa kasal. Grabe, naiyak naman ako. Bagong kasal kahapon, nandito. Sinabi ko na huwag na kayo pumunta eh. Nandito pa rin kayo. Ayan, sa mga wife, hindi biro kasi yung trabaho nyo. Alam nyo bakit? Kasi kayo yung nag-handle din ng household eh. Anak, bahay, di ba? Kaya, okay ko na, sige na, karapatan nyo na lahat ng pera. Sa inyo na lahat yan. Kasi mahirap din ang trabaho. Ay, ang asawa ni Kasosyong Jeremiah, si Kasosyong Astrodet, no? About naman doon na negosyanteng nanay, anong tip mo sa kabisihan nyo, no? Double job kayo. Asawa na, businesswoman pa. Kasi kami mga lalaki, bahay, pamilya, anak, labas na kami dyan eh. Kahit sa inyo na yan. O Kasosyong Elite, magandang payo yan. Sige, anong mabibigay mo about doon? For me, O si Kasosyo Jason din ang nag-aalaga sa mga bata. hindi. Nagsiset kami ng priorities. Ayan. So, first is family. And then, second is yung ministry. We have ministry. Yes. Mali. First is God. Yes. No, first family. Family. Whenever arises problema, whatever arises sa family, we settle. And then the ministry, Yung service nyo. yes. For those pala na we invite you na sa New Life Tacloban po kami. New Life Tacloban. Yes. Oh, okay, nice. New Life Tacloban. Opo. Nandito po kasi kami sa may Maras-Baras, Mandawi. Tapat po. O, punta lang daw kayo doon. Hanapin niyo sila Kasosyong Jason o Kasosyong Elite. Dito lang sa Tacloban? Yes. Malapit lang sa Robinson? Apo. New Life. Ayan. O, pag wala kayong church na naatenan, attend kayo dito sa New Life. Opo. Thank you. And then, pangatlo po is yung sa work namin. Yung priorities. Yes. Priorities. And we always agree na maging balance ang mga bagay-bagay. Like, yun, sa family nga, we set na in a week, meron kaming family time. And then, hindi pwedeng work lang lahat. Yes. And then, like, sa breakfast, we do breakfast together, sa lunchtime, and then dinner. Kasi dati, hindi talaga ito natutulog. Like, kaya niya 2 days, 3 days. Trabaho. And then, nag-iba siya nung, may baby na kami. So, hindi na nag-work yung mga... May mga bagay-bagay na nagagawa mo ng single ka pa. Pagdating nung may family, may bata na. So, iba na yung routine mo. So, sa mga single na magninegosyo, sagarin nyo na. Kasi pagdating na may family, mag-iba yung routine. So, yun mamare-restructure yung schedule mo. Pero, yun pa rin. Sipagan pa rin. Yeah. And then, last thing is,
hindi ko na siya dinidisturbo sa mga maliliit na bagay. Like, recently lang, nag-aral akong mag-drive talaga kasi isa sa mga pinag-aawayan namin is kung magpapadrive ako sa kanya. Ginagawa kong driver mo. Wala akong So, kung nagagawa. maghapon, wala siya natatrabaho kasi ganito, ganyan. Sabi niya, may mga meetings ako. Naiintindihan ko naman. So, pinag-aralan ko talaga. Tapos, ngayon, less na yung mga away namin. Less, kumbaga, make way na malesen niyo yung mga starting point ng away. Yun yung pinaka-the best. Kasi mag-workout. Nang before kasi, overhead siya sa lahat. So, parang hindi ko ma-execute yung gusto pang i-execute. So, sometimes nag-workout din na this is your field, this is your field. So, if you honor each other na strength niya yun, pagbigyan niyo. Yeah. Kasi strength niya yun. Yung strength ko to, give me time na mag-bloom siya. Kasi once na lumaki siya, doon niya ma-appreciate yung result. So, yun yung nangyayari sa kanya yun. So, yung mga ka-grupo namin sa RA, sabi, uy, alis ka lang ng alis travel ka lang ng travel. So, isa yun sa mga reason is you give also yourself time to recover. Hindi puro trabaho. Give yourself time to chill out. Kasi isang buhay lang. Correct. Isang buhay lang. So, better experience siya mga bagay-bagay. Yan. Salamat sa inyong mag-asawa. Matagal ko may interview kasi at least napuputo ko rin yung side ko. Joke lang. Buti walang microphone yung misis ko. Panahon natin yung mag-asawa kasi si Elet, kasi si Jason. Napapicture na konti. Ayan. Follow na lang natin. Kanaan Bridal Passion at saka yung iCore Graphics. Yan. Picture tayo.